Alina POV. Ayos ka lang ba dito? May iwan na muna kita. May kakausapin lang ako. Abala ko sa aking kinakain na marinig kong biglang nagsalita si Uncle Leon. Kaagad naman akong tumango. Alam kong abalang tao si Uncle at hindi naman pwedeng sa lahat ng oras kasama niya ako. Lalo na't mag-uumpisa na yata ang program. Sa totoo lang, na-amaze din ako sa aking mga nakikita. Para bang nandito ko sa isang lugar na walang ibang makita kung hindi puro magaganda. Sa bagay, puro talaga magaganda dahil halos lahat ng mga nandito ay bahagi ng showbiz ng Pinas. Si Glenda lang yatang pangit dahil sa tuwing nagkakatagpo ang aming paningin, hayagan ang ginagawa niyang pag-irap sa akin. Hi Miss Alina, ikaw ba yan? Wala sa pagkain, wala sa sariling napaangat ako ng tingin na marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napatitig ako sa isang Becky na nasa harapan ko nang ngiti-ngiti sa akin. Naalala mo pa ba ako? Sa Susan Montblanc Beach Resort. Ako to, si Marco. Nakangiti niyang muling bigkas. Kunot-noo ko siyang tinitigan at hindi ko na rin mapigilan ng mapangiti nang may sumagi sa isipan ko kung paano nga ba kami nagkakilala ng taong ito sa resort. Marco! Hi! Wow, small world! Kaagad kong bigkas sabay tayo't naglahad ng kamay sa kanya para makipag-shake hands. Napansin ko na tigilan siya pero mabilis din naman niyang tinanggap ang pakikipagkamay ko. Kamusta ka na? Medyo ang tagal din nating hindi nagkita Alam mo ba ang tagal kong hinintay na kontakin mo ko pero wala ka ng paramdam sa akin. Ano nangyari? Nakakingiti niyang sunod-sunod na tanong sa akin. Marami kasing nangyari and regarding sa calling card na ibinigay mo sa akin noon, naiwala ko nakangiwi kong bigkas. Napansin ko namang mahina siyang natawa sabay iling. Ayos lang yon, hindi naman lahat interesado sa mga offer sa pagpasok sa showbiz Teka lang, bakit nga pala kasama mo si Direk Leon? Siya na ba ang jowa mo? Halatang pagiging interesado sa boses niyang tanong sa akin. Pigil ko naman ng matawa. Chismis ba yan? Showbiz reporter ka hindi ba? Kumukuha ka ba ng scoop? Nakangiti kong tanong sa kanya. Eto naman, hindi naman sa ganun. Very slight lang naman ang kailangan kong impormasyon. Kung aamin ka man sa akin, ayos lang at kung hindi naman, ayos lang din. Basta importante, friends na tayo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Marco. Nagtatalo pa rin ng isipan ko kung magkikwento ba ako sa kanya. Baka bukas, headline na ako nito sa television dahil trabaho nitong sumagap ng chismis. Hiwalay na kami ni Stel at dahil yun sa kabit niya si Glenda, seryosong bigkas ko. Napansin ko kaagad na namilog ang mga mata nito habang titig na titig sa akin. Sure ka? Ibig mo sabihin nagwagi ang hitad na yan para paghiwalayin kayo ng asawa mo? Pabulong na tanong sa akin ni Marco. Kaagad naman akong tumango. Ano pa nga bang aasahan ko? Boto sa kanyang lahat lalo ng kapatid ni Stel. Ilang buwan na kaming hiwalay at wala na akong balak na makipagbalikan at magpauto ulit. Seryoso kong bigkas. Dapat lang no, alam mo ba na hanggang ngayon may relasyon pa rin ng dalawang yan? Minsan na ako naglabas ng article tungkol sa pagiging kabit niyang si Glenda. Pero sinampahan ako ng kaso kaya tinigol ko na muna. Takot din naman akong makulong no? Nakasimangot na bigkas ni Marco. Talaga, ang kapal ng mukha niya para magsampa ng kaso ng malandi na yan. Gusto mo resbakan natin? Nakangisi kong bigkas. Napansin ko na tigilan si Marco habang titig na titig sa akin. Gusto mo makaganti sa kanya? Seryoso niyang tanong sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Normal lang naman sigurong gumanti, hindi ba? Lalo na siya ang isa sa mga dahilan kung bakit namatay ang baby na nasa sinapupunan ko. Seryoso ko din sagot kay Marco. Pigil ko sarili kong maluha. Kahit papaano nasasaktan pa rin akong isipin na namatay ang baby ko na hindi man lang sumagi sa isipan kung nag-e-exist na pala siya sa womb ko noong mga panahon na yon. In short, hindi ko malang naramdaman na buntis ako tapos bigla na lang ako nakunan. Shit, ang sama ng babaeng yan. Teka lang, anong plano? Basta ba hindi ako mapapahamak? Go ako dyan. Sa'yo ang loyalty ko, Alina. Seryosong sagot niya sa akin. Don't worry, hindi ka mapapahamak. Basta sundin mo lang lahat ng nais ko. Magiging safe ka. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sabay tayo. Alam kong kanina pakating-kati si Glandang lapitan ako kaya gagawin kong pain ng aking sarili. Nag-umpisa na ang program kaya naman inabala ko ng sarili ko na maglakad-lakad sa buong paligid. Garden ng team ng party at sobrang lawak ng buong paligid. Maraming lugar ang pwedeng maikutan, lalo na at kung hindi ka naman talaga mahilig makihalubilo sa ibang tao. Excited akong humiwalay sa karamihan. Hahanapin naman ako ni Uncle Leon kapag napansin niyang wala na ako sa aking kinauupuan.
Saka alam ko rin naman na tahimik na nakasunod sa bawat kilos ko mga bodyguards na kinuha ni Daddy para sa akin. Mabuti naman at nagkaroon ka rin ng hiyat, nakaramdaman mo na hindi ka welcome sa party na to. Hindi mo ba alam na para lang ito sa mga celebrities at anong ginagawa ng isang kagaya mo na outsider? Hindi ko mapigilan na mapataas ng kilay na marinig kong familiar na boses na yon. Sinasabi ko na nga ba susundan talaga ako nitong si Glenda. Alam kong kanina pa siya, gigil na gigil sa akin. Dahan-dahan naman akong pumihit paharap sa kanya. Ako bang kinakausap mo? Kunwaring pa inosente kong tanong sa kanya. Kunwaring nagpalinga-linga pa ako at hindi mapigilan ng mapangiti nang mapansin ko ang 2 sa 4 na mga bodyguard ko na tahimik na nakatayo sa medyo hindi kalayuan sa amin ni Glenda. May iba pa bang tao dito maliban sa atin or sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Galit na sagot ni Glenda sa akin. Maarte kong natutup ang aking bibig. Ako bang kinakausap mo? Well, anong atin? May kailangan ka? Hilaw ang ngiting tanong ko sa kanya. Kung alam na siguro ng Glenda na ito, kanina pa ako kating-kati na sa bunutan siya. Wala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nice try. Bakit mo kasama si Direk Leon? Akala mo siguro nakabingwit ka ng mayaman no? Kaya siguro ang tagal mong hindi nagpakita dahil abala ka sa kakalandi sa lalaking alam mong pwede mong pagkaperahan. Nanguuyam niyang sagot sa akin. At least, walang asawa si Leon. How about you? Nakangisi kong sagot sa kanya. Napansin ko natigilan siya kasabay ng pagbalasik ng kanyang itsura. Lihim namang nagdiwang ang kalooban ko. Hindi ako kabet. Ako ang mahal ni Stel. Kaganyang bigkas, halatang guilty ang bruha. May sinabi ba ako na hindi ikaw ang mahal niya? Wala naman diba? At saka, anong pinagsasabi mo na hindi ka kabet? Kasal kaming 2 ni Stel habang kinakalantari mo siya. Nanguuyam ko ring bigkas sabay halukip-kip. Walang hiya ka? Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin ang bagay na yan. Na kung tutuusin, isa ka lang namang sampid ng pamilya Monblanc. Kung makapagsalita ka, akala mo isa kang malinis na babae. Para sabihin ko sa'yo, hinihintay na lang namin na maaprubahan ng divorce yung 2 ni Stel at kami naman ang ikakasal. Habang buhay ka maging talunan Alina kagaya ng nanay mo. Nanilisik ang mga matang bigkas niya. Kagad namang naningkit ang mga mata ko sa galit. Ang kapal ng mukha niya para idamay sa usaping itong matagal nang namayapa akong ina. Ang kapal nila Stel para ikwento sa ibang tao kung anong klaseng inang meron ako. Masakit di ba? Habang buhay ka na lang na maging ganyan, Alina. Isang babaeng mababang lipad at magiging parausan ng kung sino-sinong lalaki. Nakangisi niya muling bigkas. Really? At sino naman ang nagbigay sa'yo ng idea na isa akong parausan? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Glenda? Alam mo bang pwede kong sirain ang career mo kung gugustuhin ko? Mahinang sambit ko. Sapat lang na marinig niyang katagang binitawan ko pero malakas siyang tumawa. Tawa na puno ng pang-uuyam. Really? Asama ng tabas ng dila mo, babae ka. Walang sino man na makakapagpabagsak sa akin, Alina. Ako yata to, si Glenda. Isang magaling na aktres at maraming tagahanga. Natatawa niya sagot sa akin. Yes, isang magaling na aktres pero isang taon nang walang project? Kawawa ka naman. Ang mabuti pa, kausapin mo si Stel para pakasalan ka na. Para kapag maging asawa ka ni Stel, may dahilan ka na para tuluyang iwanan ng showbiz. Bago ka pang malaos, natatawa kong bigkas. How dare you? Galit niyang sigaw sabay duro sa akin. Malakas naman akong natawa. Lakas loob naman ako lalong lumapit sa kanya. Alam mo bang pwede kong gawin ang lahat ng nais ko? Maramdaman ko lang ang satisfaction na nais ko sa pagkawala ng baby sa sinapupunan ko. Pakisabi kay Selena na malapit na akong maningil. With interest. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa lahat ng mga ginawa nila sa akin. Galit kong bigkas. Oh, nakunan ka nga pala. Good, at least hindi na madadagdagan ng mga bastardo ng lipunan dahil wala naman talagang balak si Stel na seryosohin ka eh. Isa ka lang laruan sa kanya at pwede niyang itapon kapag ayaw niya na sayo. At nangyari na nga yun. Nakangisi niyang sagot sa akin sabay tulak niya sa akin. Kung hindi lang siguro ako nakapagbalanse, baka natumba na ako. Lalo namang sumiklab ang galit sa puso ko dahil sa ginawa niyang iyon. Hindi ako nagalit dahil sa pagtulak niya pero sobrang kumukulong dugo ko nang mapansin kong masaya siya sa pagkawala ng baby ko. Ayos lang po ba kayo, senyorita? Hindi pa nga ako tapos mag-isip ng kung anong gagawin ko. Siyang lapit naman ng 2 sa mga bodyguards ko. Tinulak niya ako. Pakisampal siya para sa akin. Malamig kong bigkas habang nakakuyom ang kamao ko. Alam kong magmumukha akong spoiled brat sa utos kong ito pero itong trip ko eh. Ayaw kong akong sumampal kay Glenda dahil ayaw kong mabahiran ng duming palad ko.
Napansin ko kagad na lalaki ang mga mata ni Glenda sa utos kong iyon at wala sa sariling napaatras siya. Kaya lang hindi pa rin siya ligtas dahil mabilis siyang nilapitan ng isa sa mga bodyguards ko at malakas na sinampal. Hindi ko naman mapigilan na mapangisi sa sobrang tuwa. Ganito palang feelings kapag nasusunod ang nais mo. Masaya at nakaka-proud at feeling ko sobrang taas ng lipad ko. Feeling ko din kaya ko nang gawin ang lahat. Anong ginawa mo, Alina? Galit na sigaw ni Glenda habang sa punyang nasaktang pisngi. Matamis naman ako napangiti. Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Ako ba ang sumampal sa'yo? Natatawa kong sagot. Hayop ka! Hayop ka talagang babae ka! Galit niyang sigaw sa akin sabay duro. Muli siyang nilapitan ng aking tagabantay at muli niyang binigyan ng sampal sa kabilang pisngi. Huwag mong bastusin ang amo namin, miss. Kung hindi may kalalagyan ka. Nagbabantang bigkas ng isa sa kanila. Napansin kong napaiyak na si Glenda dahil sa sakit. Makikita mo, isusumbong talaga kita kay Stell. Ipapakulong kita sa ginawa mong pananakit sa akin. Galit na sigaw ni Glenda at mabilis na nagmarcha paalis. Natatawa ko naman siyang nasundan ng tingin. Magsumbong siya hanggat gusto niya dahil umpisa pa lang ito. Hindi ko siya tatantanan hanggat hindi ko sila napapanagot sa lahat ng mga kasalanan sa akin. Pagkatapos ng mainit na kumprontasyon namin ni Glenda, nakangiti ako naglakad pabalik sa umpukan ng mga tao. Sakto naman dahil natanaw ko si Uncle Leon na kanina papalinga-linga, nakangiti ko naman siyang nilapitan. Enjoying the party? Saan ka ba galing? Nakangiti niyang tanong sa akin. Malambing naman akong kumapit sa braso niya. Very much, Uncle. First time kong umattend sa ganitong party at sobrang nag-enjoy ako. Masaya kong bigkas. That's good. Come on, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Nakangiti niyang bigkas at giniya niya ako patungo sa isang mesa. Na kung hindi ako nagkakamali, mga matataas silang katungkulan sa entertainment industry. Isa-isa akong ipinakilala ni Uncle Leon sa kanila bilang pamangkin niya at nagulat na lang ako sa mainit nilang pagtanggap. Grabe, wala bang balak mag-artista yung pamangkin mo, Direk Leon? Ang ganda niya ha, tsak namin na mamahalin kaagad siya ng mga tao. Narinig kong bigkas ng isa pa. Nahihiya naman ako napangiti. Alam ko din naman na maganda ako pero wala nga akong talent. Hindi ako pwedeng mag-artista dahil tsak din ako na hindi papayag si Daddy. Titingnan namin sa mga susunod na araw. Hindi ko pa nakakausap ang ama niya pero one thing for sure, siya ang bagong endorser ng bagong products na ilo-launch na isa ko pang kapatid sa mga susunod na araw. Nakangiting sagot ni Uncle Leon. Halata sa boses niya ang pagiging proud sa akin kaya naman hindi ko mapigilan na makaramdam ng kasiyahan. Nandito na ako sa mundo kung saan ramdam ko ng tanggap ako na walang uungkat sa aking nakaraan at igagalang ako bilang tao. Maaaring sobrang layo ko na kumpara sa dati at kahit papaano, nagkaroon na akong ng kumpiyansa sa aking sarili. Alam ko magiging maayos na ako. Hindi na ako iiyak katulad ng dati. Halos 2 oras pa kaming managtagal bago nagyaya si Uncle Leon na umuwi na. Masaya kami naglakad palabas ng venue pero natigil din sa paghakbang. Nang mula sa kung saan bigla na lang sumalubong sa amin ang galit na si Glenda. Pagkatapos ng sampalan na nangyari kanina, hindi ko na siya nakita sa loob. Nahihiya siguro makita ng lahat ang pasa sa kanyang pisngi. At saka kung kanina nag-iisa lang siya, ngayon naman ay may backup na siya. Kasama niya si Selena, nakitang-kitang pagkagulat sa kanyang mukha habang nakatitig sa akin. Ano kailangan mo? Hindi ka yata nag-enjoy kanina ha? Hinanap pa naman kita dahil ikaw lang ang kakilala ko. Nakangisi kong bigkas at lalong humigpit sa pagkakahawak sa braso ni Uncle Leon. Makahulugan akong tumiti kay Selena bago kumalitino ng atensyon ko kay Glenda. Derek, demonyong babaeng yan. Alam mo bang sinampal niya ako kanina? Mangiyak-ngiyak na bigkas ni Glenda sa nagsusumbong na tonong boses. As if naman makakakuha siya ng simpatya kay Uncle. Watch your word, Glenda. Hindi mo alam ang sinasabi mo at imposibleng magagawa ni Alina yan. Seryosong bigkas naman ni Uncle. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Alina, bakit mo ito nagawa? Kung may galit ka sa amin, huwag mo naman sanang idamay si Glenda. Saka, saan ka ba naglalagi ngayon? Alam mo bang matagal ka nang pinapahanap nila Mommy at Daddy? Sabat naman ni Selena, mapait naman ako napangiti. Bakit nila ako pinapahanap? Hindi pa ba sila kontenta sa pagsunod ko ng hiling nila na pakasalan ng kapatid mo? Pakisabi sa Mommy at Daddy mo na siguro naman bayad na ako sa lahat ng utang na loob ko sa kanila lalo na at 2 beses mo na ako muntik nang napatay, Selena. Walang preno kong bigkas. Wala na akong pakialam pa kung masasaktan man siya sa sinabi ko pero sa sobrang sama ng loob ko, naramdaman ko para sa kanila. Kulang pang katagang binitawan ko para mabawasan ng kahit na kaunti ang sama ng loob kong nararamdaman ngayon. Alina, ano ba yung sinasabi mo? Naintindihan kong galit ka sa amin pero sana, wag mo naman sanang idami sila Mommy at Daddy oh.
Alam mo naman sigurong mula pagkabata mo pa lang, itinuring ka na nilang hindi iba sa kanila. Seryosong bigkas ni Selena. Hindi ko naman mapigilan ng mapaismid. Talaga ba? Totoo ba yung sinasabi mo, Selena? Hindi yata ako maniniwala dahil hindi ko inramdam. Si Lola Susan lang ang nagmahal sa akin ng tunay at wala nang iba. At dahil wala na siya, wala nang dahilan pa para magplastikan tayong dalawa. Don't worry, alam ko naman kung bakit abot hanggang langit ang galit niyo sa akin. Lalo na nitong huli eh. Ayaw niyo magkaroon ng kahati sa yaman ni Lola, hindi ba? Nang uuyam kong bigkas. Well, sa inyo na yon. Wala na akong pakialam pa dahil simula nung bumalik ang alaala ko, tuluyan ko ng pinutol ang lahat ng kung anong ugnayan ko sa pamilya mo, Selena. Muli kong bigkas, napansin ko naman ang pagkatigagal niya habang titig na titig siya sa akin. Nakakaalala ka na? May hina niyang tanong, may basehan ng galit ko sa'yo. At sa inyong lahat dahil nakakaalala na ako, Selena. Maliban sa pambubuli mo sa akin noon ng paulit-ulit, 2 beses mong pinagtangkaan ng buhay ko. At sapat naman na siguro yon para tigilan ko ng umasa na magugustuhan niyo din ako lahat, di ba? Nakangisi kong bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na maluha sa tuwing naalala ko mga nangyari sa nakaraan. Hindi ko talaga mapigilang sumama ang kalooban ko at maiyak. Hindi naman nakaimik si Selena, kaya naman nagpa siya na rin ako maglakad paalis. Ni hindi na ako nag-abala pang lumingon nang marinig ko na muling pagtawag niya sa pangalan ko. Diretso kaming naglakad ni Uncle Leon sa naghihintay na sasakyan at siya pa mismo nagbukas ng pintuan para makasakay ako. Bago umusad ang sasakyan paalis, nasulyapan ko pang nakasunod na tingin si Selena. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nasanay na talaga ako sa kung anong buhay meron ako. Nagkakaroon na din ako ng interes na lumabas ng bahay. Minsan nga, mga uncles kong kasama ko, minsan naman si daddy. Katulad na lang ngayon, nandito ako ngayon sa isang sikat na mall at abala sa kakapili ng pwedeng mabiling damit at swimsuit. 35th birthday ni Uncle Arthur, sa susunod na linggo't nagyayaya siya mag-explore daw kami sa karagatan. Sa aming lahat ako yatang pinaka-excited dahil first time itong mangyayari. Sa tanang buhay ko na makasakay ako ng yate, kasama mga uncles at pati na rin si daddy. Not sure lang kung sasama ba ang lolo kong senador. Gayunpaman, alam ko mag-e-enjoy ako lalo na't ramdam ko na sa mabuti na akong mga kamay. Kasama ang mga taong kadugo ko tunay na nagmamahal sa akin. 3 araw daw kami sa yacht at isa sa sikat na beach resort ang aming destinasyon. Kaya naman, heto ako ngayon, excited sa kakapili ng swimsuit na pwede kong gamitin sa aming paglalayag. May mga kasama din daw kaming ilang piling bisita, kaya naman excited din ako. Gusto kong lawakan ng mundo ko. Gusto ko kasing magkaroon ng maraming kakilala at mga kaibigan. Si Marco ay inimbitahan ko din at sinabi niyang sasama daw siya. Ah, Alina, small world. Nandito ka rin pala. Abala ako sa kakatitig sa mga design ng swimsuit sa harapan ko nang marinig ko ang isang familiar na boses. Hindi ko mapigilan na mapataas ang aking kilay nang masilayan ko si Selena. Siya na naman, ano kayang ginagawa ng lukarit na to dito sa mall? Kaili talaga ng mundo sa pagitan naming dalawa. Yun nga lang bago pa ako makapagsalita, isang familiar na figurang lumitaw sa harap ko. Ganun na lang ang gulat ko nang mamukhaan ko si George. Yes, si George, isa sa mga uncle ko. Hindi ko mapigilan na mapataas ang aking kilay nang mapansin ko na kaagad na humawak si Selena sa braso ni George. Shit, huwag nilang sabihin na magkasama sila dito sa mall. Sila na ba? Bakit hindi ko yata ito alam? Alam kong noon pa man malaki ng tama nitong si Selena kay George. Isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang galit ni Selena sa akin ang dahil kay George. Crush niya kasi talaga ito noon pa. Pero hindi siya pinapansin bagkus akong palaging kasama ni George sa school noon. Hi Alina, nandito ka din? Kamusta ka na? Nakangiting bigkas ni George sa akin. Sa lahat ng mga uncles ko, si George lang din ang hindi ko tinatawag na uncle dahil nga matanda lang naman siya ng 1 taon sa akin. Anong ginagawa mo George? Bakit kasama mo si Selena? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Napansin ko naman na kaagad na napangiti si George kaya lang bago pa siya makapagsalita, nauna nang sumagot si Selena. Wala naman sigurong masama hindi ba? Binata naman si George at dalaga ako. Sana naman maintindihan mo Alina na ikinasal ka na kay Stel at kahit sang anggulo tingnan hindi ka na bagay kay George. Lalo na ngayon at dinidate ka rin ng isang sikat na direktor, hindi ba? Seryosong bigkas na Selena sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapangiwi. Kung ganoon hindi pa pala alam nitong si Selena kung anong kaugnayan ko kay George. Hindi niya rin pala alam na tiyuhin ko si Uncle Leon. Well, nakakatuwa naman pala kung ganoon. Mukha yatang exciting ito ah. Ano kayang gagawin ni Alina ngayon tiyuhin niya ang gusto ni Selena at wala pa itong alam tungkol sa pamilya niya?
Maging bida kontra bida na kaya si Alina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.